Amen? Isang masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang Lord ng pinakamalakas at the best na palakpak. Amen? Sabay-sabay po natin i-welcome ang taong 2024 na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Sabi nga po, kung atin pong babalikan ang taong 2023, ang dami pong magagandang bagay na ipinakita sa atin ng Lord. Ang daming panalangin na kanyang sinagot, ang daming mga pagsubok na kanyang pinagtagumpay ang kanyang mga anak, at ang daming pagpapala na hindi natin inaasahan. Kaya po ngayong 2024, sama-sama po natin isurrender ang lahat sa ating Diyos na buhay. Sama-sama po natin pasalamatan ang ating Diyos na buhay sapagkat tunay po na siya po ay mabuti sa ating mga buhay. Sabi nga po sa Psalms 23 verse 6, "Surely the goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Kaya po sa oras na to, sama-sama po natin ibigay ang the best na pagpupuri, the best na pagsamba, at tunay po na papurihan po natin ang Diyos ng the best na ibibigay po natin ngayong umaga. Kaya po inaanyayahan ko na po na ang lahat ay magsitayo at pangungunahan po tayo ni Sister Jezebel sa opening prayer at ng worship team.
Jesus. Hallelujah. Father God, patuloy ka po naming pinupuri, Panginoon. Patuloy ka po naming pinasasalamatan, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Father God. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong taon, sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan na binibigay mo sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay. Sa buong taon na kami iyong iningatan, Panginoon, kami iyong ginabayan, Panginoon, bagamat dumaraan man kami ng mga iba't ibang pagsubok, Panginoon, pero kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagkulang, hindi mo kami iniwan, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami ng sobra-sobra, Panginoon, kasi sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakamali namin, ikaw yung tapat na Diyos na nagpupuno sa aming buhay, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Kulang ang salitang salamat upang sambitin, Panginoon, kung gaano kakabuti sa aming buhay, Panginoon, kung gaano kakadakila sa aming buhay, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa panahon, Panginoon, na iniisip na naming sumuko, sa panahon na iniisip na naming bumitaw. Ikaw ang Diyos na nagpapaalala sa amin na lahat ng bagay, Panginoon, ay kaya naming gawin, kaya naming pagtagumpayin dahil ikaw ang Diyos na pinagkakatiwalaan namin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na marami man nangyayari sa mundo na ito, pero isa lang ang sigurado, Panginoon, isa lang ang sigurado na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O Diyos, sa pagmamahal na totoo, sa pagmamahal na walang hanggan, Panginoon. Patuloy po, O Diyos, na lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanang aming nasabi, nagawa, naisip, O Diyos, na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Kung ang taon po na 2023 ay hindi namin nagawa ang karapat-dapat para sa inyo, ngayong taong 2024, Panginoon, ibibigay namin yung karapat-dapat para sa iyo, Panginoon. Dumaraan man po kami, Panginoon, sa iba't ibang pagsubok sa buhay, pero alam po namin, Panginoon, na lagi po namin dapat sundin ang kalooban mo, ang purpose mo sa buhay namin, Panginoon. Yun yung gawin namin, yung karapat-dapat para sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, as we continue to praise you, Lord God, patuloy na inaanyayahan ka po namin sa banal na tahanan na ito. Punuin po ito nawa ng inyong banal na spirito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na dalawin niyo po ang puso ng bawat isa. Hindi man po namin alam, Panginoon, ang pinagdadaanan ng buhay ng bawat isa, pero alam po namin, Panginoon, na ito'y alam nyo, Panginoon, at alam po namin na inihil nyo po yung puso nila, Panginoon, anuman po yung bigat na dala nila, Panginoon. Alam po namin na kapag sinurrender po namin ito lahat sa inyo ngayong araw na ito, ito'y mapagtatagumpayan po namin, Panginoon. Kaya patuloy, O Diyos, na dinadalangin po namin na ang sambahan na ito ay balutin nyo, Panginoon, ng yung mga anghel, Panginoon. Magpupuri kami at magpapasalamat ng buong puso sa lahat ng kabutihan mo, sa lahat ng kadakilaan mo sa aming buhay. At ikaw lamang po, O Diyos, ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang aming sasambahin, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sa lahat po ng mga itatayo nyo sa araw na ito. Kayo lamang po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang buhay. Lahat po ng lalabas sa kanilang mga labi, Panginoon, ay ito ay patnubay at gabay ng inyong banal na spirito, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na hindi lamang po kami basta-basta ngayong 2024, Panginoon,
sasalamatan magpakailanman. Ika'y aming sasambahin, ika'y aking sasambahin. Ang ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Minsan pa ika'y aming sasambahin, ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pinagdiriwang ka, Panginoon, pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, minsan pa pagdiriwang natin ang Panginoon. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, minsan pa pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, ika'y aming sasambahin, ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aming sasambahin, ika'y aking sasambahin. Ang ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan, pasasalamatan magpakailanman. Ikaw lang ang aming pasasalamatan, Panginoon. Pasasalamatan magpakailanman. Yes, Jesus, hallelujah, Lord. Patuloy ka naming pasasalamatan ngayong umaga, Panginoon. Yes, Jesus, ikaw ang aming pastol, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patuloy kang manahan sa buhay ng bawat isa. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Si Yahweh ang aking pastor, di ako makukulang. Pinahihimlay niya ako sa lantiang pastulan. Inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan. Pinapatnubayan ang bawat hakbang. Di ako mag-iisa. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
pastor. Siyang aking kalakasan, ang aking patnubay, landas ng katuwiran, upang ang ngalan niya'y aking papurihan. Daluwalhati ayan niya ang itataas, tungkod niya baston ay ang aking matibay na sanggalang Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, 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 sa'yo ako'y mananahan, Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, 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 sa'yo ako'y mananahan. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, takot ay walang lugar sa pusong may tiwala. Ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw sa akin ang lahat-lahat. Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, 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 sa'yo ako'y mananahan, Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, 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 sa'yo ako'y mananahan, Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, 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 sa'yo ako'y mananahan. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, takot ay walang lugar sa pusong may tiwala. Ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw sa akin ang lahat-lahat. Si Yahweh ang aking pastor. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang aming pastor, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah.
Jesus, iyong kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, iyong karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, iyong kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, iyong karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, iyong kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, iyong karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, iyong kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, iyong karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Yes, O God. Minamahal ka po namin, O Diyos. Kaya sinamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ito pong unang linggo ng taong 2024. Kayo pong aming Jehovah Shalom, Prinsipe ng Kapayapaan. Kayo po ang aming Jehovah Jireh, nagpo-provide ng aming mga pangailangan. Kayo po ang aming Jehovah Nisi, ang Diyos na aming watawat, ang Diyos na nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Papakumbaba po kami sa inyong harapan
lahat ng mga magulang, kabataang naririto, maging mga nasa live stream, sa mga tahanan na sa ibang bansa, lahat ng aming mga viewers, follower, at konektado sa website na ito, pagpalain nyo. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil naging anak mo kami. Magmula po nang tinanggap namin sa Jesus ay tuloy-tuloy po yung relasyon namin sa inyong harapan. Salamat sa araw na ito, ang Banal na Espiritu, ang dakila naming tagapagturo. Kami po ay nagpapakumbaba, kagaya po ng sinabi ni Juan Bautista sa John 3:30. Kinakailangan ikaw ang madakila, kami po ang mababa. Papasalamat din po kami, Ama, dahil sumasagot kayo sa aming mga panalangin at kayo po ang may hawak ng aming hininga, lakas. At kayo ang nagbibigay ng buhay, kayo rin po ang kumukuha. Papasalamat po kami sa inyo dahil alam namin si Tatang Narsing Canasa ay nasa piling nyo na. At kapiling ng aming magulang si Indang Guring Canasa. Thank you po dahil sa ipinahiram niyong buhay sa kanila na nagamit ng tama para po sa inyong kapurihan at kalwalhatian. Kaya kami po'y naglilingkod sa inyo. Salamat sa mga nahipong tao. Salamat sa mga kaluluwang na ilapit nila sa inyo. At ipagpapatuloy po namin yung sinimulan nila na ministeryo. At salamat sa spiritual family na itinatag nyo sa iglesyang ito. At yung mga baguhan at yung po mga kumukonect sa inyo, pagpapalain nyo silang lahat. Sa araw na ito, i-bless nyo ang buhay po ng bawat isa at katakpuin nyo yung mga kahilingan, spiritual, physical, mental, emotional, physical. Kayo po ang aming Jehovah Rapha, Diyos na nagpapagaling. Kayo rin po ang aming Jehovah Chidkino, Diyos ng katwiran. Ang Holy Spirit ang nag-guide sa amin sa 2024, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. We are blessed. We are anointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, praise God po at good day po sa ating lahat. Sa lahat po na naririto, nasa live stream, nasa ibang probinsya, nasa mga tahanan. Marami po ngayon naka-online at nasa ibang bansa. So dahil hindi naman po lingid sa inyo na yung ating magulang, si Tatang Narsing Canasa ay kinuha na po ni Lord. At tayo po ay nagpapasalamat dahil si Tatang Narsing, si Indang Guring Canasa, ay haligi po ng iglesia na ating ipinagpapatuloy. Sila po yung nagpasimula ng gawain sa lugar na ito. At nakita naman natin yung bunga ng kanilang pinagpagalan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng mga nakiramay sa partido po ni Tatang Narsing, ni Indang Guring, at sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kabarangay, at sa mga tao na konektado po sa kanila. At sa buhay din po ng bawat isa sa atin, sa mga pamilya po ng Diyos. Ako po yung nagpapasalamat din dahil po yung mga mahal ko sa buhay sa Batangas ay naririto. At kasama po natin. At purihin po ang Diyos dahil ang sabi po sa Biblia ay sa Awit 90 verse 10, ang panalangin po ni Moises, Lord, binibigyan nyo kami ng 70 taong gulang na singkad. At kung malakas ay umaabot ng 80. Kaya ang buhay po ng tao, nakalagay po yan sa Awit 90 verse 10. Kaya kapag ikaw ay naka-70 na-achieve mo na yung goal sa buhay. Malakas ka na noon. Pag lumampas ka sa 70, bonus na po yon. Kagaya po ni Tatang Narsing, siya po ay 86. So, ang bonus po niya ay 16 na taon. Kaya yung mga senior citizen po rito na mahigit na 70, may bonus na po kayo. Pakitaas nga po yung kamay po ng mga senior citizen na nandito, na mahigit na 70. Mahigit po 70. Yan, si Inang Lourdes, si Nanay Norma. May bonus na po kayo. Amen? Kasi yun po sabi ng Bible Kaya tayo po yung nagpapasalamat dahil si Tatang ay nakaabot siya ng 86. At salamat po sa inyong pakikiramay.
At yung sa mga makikiramay pa, sa Huwebes po ang libing. Siya po yung biyanang ko at napakabuti pong mga magulang at napakaganda po ng legacy iniwan po sa buong pamilya. Ano ho? At yan po yung pinagpapatuloy po natin. Sa ating lahat, sila po ay haligi ng iglesia pong ito. Ano ho? Kaya sa Diyos po ang papuri. Dahil tayong lahat ay matutulad po sa kanila. Ang buhay kasi ng tao ay una-una lang. Ano ho? At lahat po tayo ay, sabi sa 2 Corinthians 5:10, ay haharap sa hukuman ni Kristo. Kaya nga, ang pinakamasayang tao sa buong mundong ito ay yung naglilingkod po sa Diyos. At yan po yung magiging topic po natin ngayon pong umaga. Obedience to God is a must. Yan. Obedience to God is a must. Yan. Sa Tagalog, ang pagsunod sa Diyos ay kailangan-kailangan. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan-kailangan. Sayaw natin sa gusto, yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kasi ang gusto ng Diyos sa atin ay walang mapahamak. Kung mababasa niyo po yung 2 Peter chapter 3, verse 9, kaya ang Panginoon Jesus sa hindi pa bumabalik, binibigyan niya ang lahat ng tao na makapagbalik loob at makapagsisi. Kasi wala siyang nais mapahamak, bata at matanda. Kaya kailangan ng lahat ng tao magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo, tanggapin nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At doon, yun po yung daan para makapunta sa langit. Sabi po sa John 14:6, Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Kaya salamat po sa inyong pag-share sa lugar na ito, sa ibang bansa, sapagkat kapag kami kaluluwang naligtas, maraming anghel ang nagpupuri po sa Panginoon. May nag-share din sa atin, kaya tayo naligtas. Kaya napakahalaga ng pinag-uusapan natin ngayong umaga. Amen. Ang gagamitin po nating text dito po sa Joshua chapter 1 verse 5 to 9. Ano ho? Ito po ay isang lingkod ng Diyos na sumunod at nakapag-iwan ng magandang legacy sa kanyang susunod na henerasyon. Si Joshua na disciple ni Moises. Ano ho? Sa Joshua chapter 1 verse 5 to 9, sabi po rito, Joshua chapter 1 verse 5 to 9, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita, gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako at sa iyong mga ninuno. Basta magpakatatag ka, laksan mo ang iyong loob. Sabi mo sa iyong katabi, laksan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautusan na ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Verse 8, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang biling ko, magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat ako si Yahweh, na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So, alam naman natin ang buhay po ni Joshua. Si Joshua ay tinaguri ang conqueror, overcomer. Ano ho? At ang ganda po ng ending ng buhay niya kasi sumunod po siya sa utos ng Diyos. Kaya yan po yung ating tatalakayin ngayong umaga. What are the benefits when you obey? Ano ang mga benepisyo kapag sumunod tayo sa Diyos? Lalong-lalo na ngayon, unang linggo ng 2024, nakabuelo na tayo, aba, ay kailangan sumagita tayo. Ano ho? Tuloy-tuloy po yung pagtakbo sa ibigay na mission sa atin ng Diyos. Ano po? So, number 1, ano ba yung benepisyo? Number 1, influence. Sabi mo sa iyong katabi, influence. Kapag sumusunod ka pala sa Diyos, makaka-influensya ka. Tignan niyo po sa verse 6, tandaan nyo, sabi sa verse 6 ng Joshua chapter 1,
magpakatatag ka at laksan mo ngayong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito, sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako at sa inyong mga ninuno. Alam niyo po, dahil si Joshua ay sumunod sa Diyos, na-impluensyahan niya yung bansang Israel. Siya nga nanguna eh. Kasi po, nakikita po ng bansang Israel yung pagsama ng Diyos kay Joshua. At hindi lamang ang bayang Israel ang pinangunahan niya. Siya po'y punong-puno ng positibo, kaya nga conqueror siya eh. Siya po ay may winning attitude, may positive declaration po siya. At pati po pamilya niya, nadala niya. Sabi mo siyang katabi, nadala mo na ba ang pamilya mo? So, napakahalaga po nito kasi si Joshua, ito po ang sabi niya sa Joshua 24 verse 15, na nagpapatunay na nadala niya ang buong pamilya niya sa Panginoon. Sabi sa Joshua 24 verse 15, at kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin, ito yung keyword, ngunit para sa akin, at sa aking sambahayan, pamilya po yon, kay Yahweh kami maglilingkod. Napakagandang tingnan kapag ang buong pamilya ay naglilingkod po sa Diyos. Ano po? Kasi iyan po ang disenyo po ng Diyos sa atin. Kaya ko po pinapatuto ito. Napatunayan na natin ito. Especially si Tatang na ngayon po yung nakaburol. Ang naalala ko po yung Pasko, nandun po yung mga anak, yung mga manugang, apo. Nagkaroon po kami ng Christmas party, exchange gift. Pagkatapos po yung 24 ng gabi, kumain, palitan na regalo, pumunta po kami kay Tatang. Sabi po ni Tatang, wala na siyang mahihiling pa. Amen. Sabi niya, napakabuti raw ni Lord dahil inabot pa siya ng Pasko. At inabot pa rin ng bagong taon. Amen? Ito ang punto. Lahat ng anak niyang Siyam, yung Siyam na pamilya, puro naglilingkod sa Diyos. Iba-iba man, iba-ibang bansa, iba-ibang probinsya, iba-ibang bayan, iba-iba man ang destinasyon. Kasi iba-iba yung kaloob ng tao naglilingkod sa Diyos. Yun yung legacy ni Tatang at ni Inda. Kasi tayo naman lahat ay mamamatay eh. Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians 1:21, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Hello? Habang buhay tayo, maglingkod tayo. Pag tayo namatay na, ay wala nang pagsubok sa langit. Dito sa lupa, wala na may exempted kasi ang katawan nating lupa, parang lupa yan. Kung ano-ano po yung sumisibol dyan. Amen? Dito, kung sa lupa dito, kung ano-ano po yung naranasan natin, mga sakit, kasi nasa lupa tayo. Pero sa langit, wala na po doon sakit. Wala na doon pagsubok. Doon ay punong-puno po ng kaligayahan. Kasi po ang sabi sa Philippians 3:20, langit po ang tunay natin tirahan. Hindi po dito. Dito ay temporary lang. Amen? Wala po tayong madadala sa langit, di ba? Ang isang tao na kukunin na ni Lord, hindi naman niya sasabihin na kunin niyo yung aking mga medalya, kunin niyo yung aking mga sasakyan, kunin niyo yung mga naimbak kong kayamanan. Kundi, ang masaya siya, nahaharap sa Panginoon, nakaharap niya yung pamilya at mga taong pinaglingkuran niya. Yun po yung isang tao na mag-e-exit sa lupa. At nakita ko po kay Tatang yan. Kasi si Tatang, noong siya po ay huling hininga, nakatuto kami. Nakabidyo nga po nakabidyo. Nandun kami. Meron pong 25 yata yun na pati apo nasa loob ng kwarto. At detalyado. Talagang monitor. Siyempre may doktor, may nurse. Naka-monitor po yung kanyang oxygen, lahat. At hanggang sa pumikit siya, kitang-kita po namin. Matapos po namin na manalangin, Lord, salamat po sa legacy ni Tatang. Salamat sa kanyang sakripisyo. Salamat sa kanyang pagtataguyod sa pamilya. Natapos na po ang kanyang mission.
5 minutes, kitang-kita namin na pumikit na siya. At ngayon po, kapiling na po siya ng Panginoong Hesus. Kasama na niya doon si Inda sa kalangitan. At tayo po lahat, ganun din po ang mangyayari sa atin. Bakit? May influence. Mahalaga po, yung number 1 kasi, yung influence, hindi natin kayang gawin yan. Paano natin makukuha ang influensya? Una, gawin natin ang purpose ng Diyos. Ang purpose ng Diyos sa atin, to love God and to love people. Yan lamang po. Ayan ang nakalagay doon sa Mateo 22:37 to 39. Mahalin mo ang Diyos. Ng buong puso, buong pag-iisip, mahalin mo yung kapwa. Kasi ang punto ng buhay ay magmahal sa Diyos at sa kapwa. Ang dakilang purpose ng Diyos, kaya tayo ipinanganak, mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa, paglingkuran siya. Kaya nga naririto tayo. Sinamba natin siya. Kasi mahal natin ang Diyos, kaya natin sinamba. Kaya tayo may fellowship, kasi mahal natin ang ating kapwa. Kaya tayo naglilingkod, yung mga spiritual nating kaloob, kaya pinapagamit natin. Kasi yan ang purpose ng Diyos. Kaya po, number 1, ano ang benepisyo? Kapag sumunod sa Diyos, influence. May influensyahan natin, makaka-influensya tayo. Hello? Sabi nga po ng mga veteranong tao, sabihin mo sa akin kung sino ang kasama mo. Sasabihin ko kung sino ka. Kung sino yung kasama mo, kung ano po yung ginagawa ng kasama mo, magiging ganun ka. Kung ang kasama mo ay naglilingkod sa Diyos, ay maglilingkod ka rin sa Diyos. At yun po ang napakagandang naipamana nila sa mga anak hanggang kaapu-apuhan. Ano po sabi ng Biblia? Kawikaan 20, ano po sabi sa Kawikaan 22, Verse 6, ituro mo sa bata ang daan dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Mga magulang na nakikinig, hindi lang dito, sa live stream, sa ibang bansa, sa mga tahanan, walang pinakamagandang ipamana sa mga anak at apo na turuan nilang mahalin ang Diyos habang bata. Upang hanggang paglaki ay hindi nila makalimutan. Turuan sumunod sa pinag-uutos po ng Diyos. Sigurado ang tagumpay. Hindi lamang sa Kawikaan 22 verse 6. Pag binasa din nyo yung Deuteronomy 11 verse 18 to 19. Ang sabi doon ay ituro sa mga susunod na lahi. Sabi nga po doon ay ihamba sa mga tahanan yung salita ng Diyos. Kasi yan po yung pinakamagandang pamana. Ang pamanang walang hanggan. Nakalagay po yan sa awit 119. Amen. Kung di po ako nagkakamali, ay awit 119, 112. Ang pamanang walang hanggan ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ang pinakapamana na napakaganda ay turuan nating sumunod sa kalooban ng Diyos yung mga bata. So, influence po yon. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, makaka-influensya po tayo. Una sa pamilya. Kaya nga sabi sa Acts 1:8, kapag tinanggap nyo sa Jesus at napuspos tayo ng banal na Espiritu, magiging saksi tayo una sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin sa Galilea, pamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala. Lahat ng konektado sa atin. Kasi yan ang purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Sumunod. At ang benepisyo ng pagsunod, number 1, influence. Yan. So number 2, ano po yung una? Influence. Number 2, anointing. Ano ho? Sabi po rin sa verse 9, tandaan mo ang biling ko, magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ang keyword dito, ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ano ba ang salitang anointing? Pag sinabing anointing, kapangyarihan ng Diyos yan. Kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pag tinawag kang anointed, kasama mo ang Diyos. Kaya kahit saan ka pumunta, nagtatagumpay ka. Amen? Dahil anointed ka. Hindi po lahat ng tao anointed. Maraming magagaling sa mundo. Maraming mahuhusay sa mundo. Pero kung hindi sila naipanganak na muli, wala silang relasyon kay Kristo, ang napaparangalan sa kanilang buhay ay hindi ang Diyos, kundi sila.
Kaya ang tawag doon, hindi anointed. Pagka tinawag na anointed, sinasamahan ka ng Diyos. May karisma ka. May mga taong lumalakas. Nagkakaroon ng pag-asa ang tao. Nalalaman nila ang kalooban ng Diyos kapag ka nagsalita ka. Kasi anointed ka. Kaya nga, ang labi natin, blessing ito eh. Buhay ito. Kaya kita nyo po, sa mga Kristiyano, wala na nagchichismis. Wala nang judgmental. Kasi, anointed tayo. Hello? Ang ating labi, ginagamit pagpupuri sa Diyos. Kung talagang tayo totoong may relasyon sa Diyos, ay walang puwang ang kaaway. Amen? Kasi po, pag anointed ka, hindi ka kayang talunin ng kaaway. Marami ipapadalang pagsubok, problema. Hindi ko po sinasabi ang 2024 ay walang problema. May kakaharapin tayo. Pero magtatagumpay tayo. Bakit? Kasama natin ang Diyos dahil anointed ka. Amen? Kaya ang sabi po doon sa Joshua 1:5, sabi po ng Diyos kay Joshua, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan. Totoo po yan. Kahit po ako, sariwan-sariwa pa. Alam niyo po ba, kami kagabi galing po kami ni Mrs. kay Tatang, paglalamay. Umuwi kami, alauna na. At salamat po sa inyong pakikiramay, sa lahat po nakikiramay, sa ibang probinsya, ibang lugar. Gabi na po bumalik kami. Pagbalik ko rito, chinek ko po yung mga battery sa mic. At tinext ko si Kuya Ivan, sabi ko ay Kuya John Ray, yung mga battery. Chinek ko po, nung inilagay ko po yung battery, mga mag-aalas 2, bigla po namatay yung ilaw, itong charge, namatay. Ngayon, tiningnan ko naman yung labas, ay may kuryente naman. Hello, may kuryente. So, siyempre nalungkot ako, sabi ko, gawain pa naman bukas, linggo pa naman. Tinext ko po yung mga electrician. Pinuntahan ko si Kuya Per. At tiningnan po ng electrician yung nasunog po yung sa labas. Walang problema rito sa loob. Yung linya sa loob, walang loob. Hindi na kinaya yung palabas papunta doon sa poste. Kasi loaded daw po, loaded na. Kasi marami na po tayong nabibili mga appliances kasi pinagpapaalaan ng Diyos eh. Marami nadadagdag na mga instrumento, aircon. So kaya lang pala, dadaan din tayo sa ethical. Sabi mo sa katabi ethics. Sasanggunin rin tayo sa mga lisensyadong electrician. Pwede pa ba ikabit ito? Kailangan pa ba nito? Kaya aayusin lahat yan. Pagkatapos ito, temporary lang, nagkaroon tayo ng ilaw, kaya medyo mainit, hindi kakayanin na aircon. Pero mahalaga, matuloy yung service ito. Bukas, sisimulan ng ayusin yan. Kasi ang gawain ay panghabang buhay. Kaya kapag anointed ka, may laban. Pero hindi mo masasabi ang isang bagay ay nagtagumpay ka kung hindi ka nakipaglaban. Amen? Lagi ang buhay pakikibaka. Amen? Para bang sundalo. Amen? Lagi tayong alerto. Hello? Yan po ang calling sa atin ni Lord. Totoo na may Diyos, sasamahan tayo. Pero kailangan nakikidigma rin tayo. Dahil ang kaaway natin, sabi nga po sa 1 John 5:8, ay parang leyong umaatungal, lumahanap ng masila. Pero pag anointed ka, tatalunin mo yon. Sabi po ni Santiago, sa Santiago 4:7, pasakop ka sa Diyos, sanansangin mo ang dyablo. Maraming paraan ang kaaway para hadlangan ang gawain. Maraming paraan ang kaaway para ma-disturb yung ating pagsamba sa Diyos. Alam nyo, ganito, hindi ba nyo napapansin? Dadalo na kayo, sasamba kayo sa bahay. Papunta dito sa church, nakapaligo ka na. Ayos ang damit mo, nakapag-makeup ka na, lahat. Tapos, biglang uminit ang ulo mo. Nagalit ka sa isang kasambahay mo. Di ba, minsan nagalit ka sa pamilya mo. Uminit ang ulo mo. Nang hina na ang loob mo hanggang sa hinubad mo ng sapatos, hindi ka na dumalo. Alam niyo po ba, wala kayong dapat sisihin. Kasi sabi sa Ephesians 6:12, ang kalaban natin hindi mga tao, kundi hukbong kasamaan sa himpapawid. Espiritu po yan. Kaya kung ikaw ay warrior, kung ikaw ay sundalo ng Diyos, alam mo yon. Pakanala ito ng kaaway. Hindi ako mapipigilan sa aking pagsamba.
Kasi alam ko, may gagawin ng Diyos. Kaya hindi napigilan po yung gawain ngayon. Kasi alam namin, marami nakakonect. Sa araw na ito, marami nakikinig. Tandaan nyo, we are in the winning side. Si Kristo nanalo na sa krus. Sabi niya, it is finished. Kailangan lang alam natin exercise yung power na iyon. At tayo naging anointed dahil tinanggap natin sa Jesus bilang Panginoon. Kaya nga sabi ito sa Lucas 4:18-19, pinuspos ako ng Espiritu ng Diyos upang dalhin ang mabuting balita sa mga dukha, upang sabihin sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakita. Ang nagsasabi doon ay Panginoon Jesus. Ang anointing ay Holy Spirit po yan. Kapag tatagumpay tayo sa pagpapamilya, pagtatrabaho, lalo na po sa ministry, pag-aaral, kung ang patnubay po ng Banal na Espiritu ay nasa sa atin. Not by might, hindi lakas natin. Tayo instrumento lamang. At pag tayo naging close sa Holy Spirit, walang problema na hindi kayang pagtagumpayan. Sabi po sa 2 Corinthians 3:17, if the Holy Spirit is with us, there is liberty. Lagi tayong malaya. Kahapon, kagaya ni David, ang kalaban ni David kahapon ay leon, ngayon, oso naman. Tapos bukas, si Goliath naman. Pero lahat ng iyon ay na-overcome ni David. Bakit? Anointed si David. Kasi bata pa siya, pinahira na siya ng langis. At yung langis na yun ay Holy Spirit. Kaya lahat ng laban niya, nagtatagumpay siya. Hindi perfect si David. Hindi tayo perfect. Ang sinasabi ko rito, hindi tayo sumusuko. Bumagsak ka, bumangon ka. Kasi ang Diyos ang nagpasimula ng mabuting bagay sa iyo, tatapusin niya yun hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Hindi lakas natin. Lahat tayo ay hindi perfect. Pero kapag tayo ay sumunod sa Diyos, yung patnubay ng Banal na Espiritu, bibigyan niya tayo ng kalakasan para tayo maging overcomer at tayo makaka-impluensya. Bakit? May anointing tayo. Susundan tayo ng tao. Bakit hindi sumusuko? Bakit ang tao hindi sumusuko? Ang dami ng pagsubok at problema. Bakit tuloy pa rin yan? Praise the Lord pa rin. Nagpupuri pa rin. May pera o wala. Praise the Lord pa rin. Bumagyo man, umulan, uminit man, praise the Lord pa rin. May pandemya man o wala, praise the Lord pa rin. Bakit? Yun ang taong anointed. Nakuha niyo po yung anointed. So, kagaya ni Joshua, siya po ay maraming kinongker. Mahigit na 30 kaharian na laban sa buhay hanggang sa siya ay kinuha ni Lord. Nakapag-iwan siya ng magandang legacy sa kanyang pamilya. Sabi po rito sa 'di ba, doon po kung pagkabinasa niyo po yung mga sunod na talata, nakapag-iwan si Joshua ng blessing sa kanyang angkan. So ano po yung number 1? Kapag sumunod ka Diyos, influence. Number 2, anointing. Number 3, sabi po rito sa verse 8, number 3, huwag mong kakaligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasa doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ang keyword dito, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ano po? Ibig sabihin, hindi naman ito yung sinasabi mong limpak-limpak yung salapi mo eh. Ang sinasabing yung matagumpay, yung masaya ka, ligtas yung sambahayan mo. Hindi na issue sa iyo yung pera, di ba? Tapos ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, mapayapa ka, nakaka-impluwensya ka sa pamilya mo, kaibigan, nakakapag-share ka. Dahil anointed ka. Siyempre, kasunod ng blessing. Kaya nga, ang sabi ni Joshua, sumunod ka lang sa salita ng Diyos. Di ba? Sumunod ka sa kanyang utos. Magiging masagana at matagumpay yung pamumuhay. Yung payapa ka, blessing po yan. Amen? Yung ikaw ay nakakapagpuri, masaya ka. Amen? Hello? Aanhin mo yung kayamanan sa mundong ito. Hindi masama po yun. Kailangan natin yun. Kung punong-puno ka naman ng sama ng loob, hinanakit, problema, wala ka rin kaligayahan, wala kang kapayapaan. Kasi ang kapayapaan hindi po nabibili yan ng salapi. Yan ay nasa intimacy sa Diyos. Kagaya po ni Joshua na naranasan niya yun. Ang presensya ng Diyos ay makapagpupuno sa atin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Physical, emotional, mental, spiritual, pinansyal. Hindi po masama ang pinansyal. Kailangan natin yan. Kaya lang, kailangan muna ang Diyos muna. Siya ang napaparangalan. Yan ay bonus lang. Susunod yan. Susunod yung mga pagpapalang yan. Kapag sinunod mo, mahalaga yung hear and obey. Narinig mo sa Diyos, sundin mo yon. May blessing yon. Ano ho?
Tingnan po, Joshua 19:49. Matapos tanggapin ng mga Israelita ang kanilang bahagi ng lupain, binigyan naman nila si Josue na anak ni Nun na para sa kanya. Amen. Siyempre, nakibaka siya, nakipaglaban siya. Wala naman shortcut sa Panginoon eh. Lahat ng mga itinanim natin, aanihin mo yan. Kung ang ginawa natin pakikipagbaka ay para sa Kanya. Sabi po sa 1 Corinthians 15:58, magpakasipag kayo sa paglilingkod sa Diyos. Magpakatatag, huwag matitinag. Yamang hindi mawawalan ng kabuluhan ang pagpapagal natin sa Kanya. Marahil nung 23, nagtanim ka. Marahil nung 2023, nagtanim ka, sakripisyo. At ginawa mo na lahat. Hindi ka nag-ani. Humanda ka. Ngayong 2024, mag-harvest ka. Amen? Bakit nagtanim ka eh? Nagtanim ka. Yung tinanim natin para sa Kanya. Kasi may timing ang Lord. Marahil hindi ngayon. Marahil ikaw ay magulang na nagpupuyat sa iyong anak. Gumigising ka ng umaga, nagluluto, namamalansya, luha. Lagi kang nakamonitor sa mga anak mo. Baka isang araw. Hindi mo alam. Ngayon, nagtatanim ka lang, pero isang araw mag-aani ka. Kaya kapag sunod ka lang, huwag kang gagawa ng sarili mong pamamaraan. Kaya nga sabi ng Diyos kay Joshua, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, diretso lang. Sabi mo sa mga katabi, diretso lang. Kahit may pagsubok. Kasi mag-aani ka rin isang araw. Kaya yun ang pangatlo, blessing. Ano ho? O yun lamang. No. Napakasimple. Paano ano yung mga benepisyo pagka sumunod ka sa Diyos? Number 1, influence. Pag sumusunod ka, pamilya mo, susunod yan. Yung mga taong konektado sa iyo, marirealize nila, tama si tatay, tama si nanay. Tama pala si brother, si sister. Kasi bakit siya ay payapa? Bakit siya ay masaya? Amen? Bakit siya ay may pagsubok man, ay masaya pa rin? Amen? Nawalan man ng mahal sa buhay, masaya pa rin. Kasi alam natin na mga mahal natin sa buhay na namatay kay Kristo ay nasa piling na ng Diyos. Ang sabi po sa 1 Thessalonians 4:16-17, ang sabi doon, yung mga namatay kay Kristo ay muling bubuhayin ng Diyos. Pagbabalik po ni Jesus, sila yung unang bubuhayin. At tayo naman mga buhay ay irarapture. Makikita-kita tayo doon sa alapaap at sasalubungin natin ang Panginoon Jesus. Kaya huwag po kayo malungkot kung kayo po'y namatayan ng mahal sa buhay bago siya namatay, may relasyon ka kay Kristo. Actually, nahiwalay laan tayo sa physical. Masaya na nga sila eh, kasi doon kapayapaan na eh. Pero isang araw, may grand reunion sa kalangitan. Makikita-kita tayo doon. Basahin niyo po ang 1 Thessalonians 4:16-17. Yung mga namatay kay Kristo bubuhayin. Tayo naman mga buhay, irarapture. Sama-sama tayo sa alapaap. At nandoon po na makakapiling natin ang Panginoon. Kaya walang talo kay Kristo. Sabi mo sa katabi, walang talo kay Kristo. Ang mabuhay ay kay Kristo, mamatay pakinabang kung ikaw ay naglilingkod. Amen? So, what are the benefits when you obey? Number 1, influence. Number 2, anointing. Number 3, blessing. Tayo po'y tumayo. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Tinatawag ko po yung music team. Minsan pa nating awitan ang Lord. Awitin naman natin yung goodness of God. English naman. Pwede ba? Amen. Ate Princess, Ate Fiona, awitin natin ang goodness of God. Kasi napakabuti ni Lord. Unang linggo ng 2024 nandito ka. Pati po yung mga nasa live stream. Ibig sabihin, anointed ka. Nakakonekta ka sa Diyos. Ang kasiyahan mo ay presensya niya. Ibig sabihin, anointed ka. Pinahirang ka ng langis ang Diyos. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa kabutihan niya. Yes, so God, Lord, thank you po sa umagang ito. Pinupuri ka namin. Yes. Gawin po natin itong panalangin. Padama natin ang pagmamahal sa Diyos. Ang buti ng Diyos sa atin. Yes, Jesus. From the moment that I wake up until mula sa puso, gawin natin itong panalangin. Kayo po mga nasa tahanan, narito sa Pilipinas na sa ibang bansa, mahalin natin ang Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tayo pinanganak.
para mahalin ng Diyos. Oh, your mercy never Yes, oh God. fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my Yes, Jesus. head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Yes. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Darkness side. You were close. Gusto mo nakatayo ka pa? Malakas ka pa? I know you are so far. Marami pang tao makikinabang sa'yo. I know you are so sweet. Marami ka pang lugar na mapupuntahan para ideklara ang kabutihan ng Diyos. Taas po natin ating kamay. 'Cause all my life you have been faithful. Lord, thank you po sa inyong grasya habang 'Cause all my life you have been so Ubay na pala Espiritu. with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the Sa Tagalog, goodness of God. awitin po natin sa Tagalog, siya'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan. For the last time, siya'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, oh God, salamat po o Diyos sa pinag-aralan po namin, kagaya ni Joshua, dahil siya ay buong pusong sumunod sa inyo, naging ma-influensyang tao siya, na-influensyahan niya ang kanyang pamilya at ang bansang Israel. Anointed siya, saan man siya magpunta, nagtatagumpay siya. Nagiging pagpapala siya sa mga tao. At naranasan niya yung mga pagpapala. Hanggang sa siya umiksit, ay walang naging problema ang mga iniwan niyang mahal sa buhay. Yung mga tao na nakakonekta sa kanya ay wala ring naging problema dahil ipinirepair nyo, inihanda nyo ang lahat ng kailangan niya. Kaya salamat po, the anointing of Joshua ay nasa aming mga buhay. Lord, nagpapasalamat din po kami bilang spiritual family na naririto, nasa ibang bansa at nasa ibang probinsya. Nagpapasalamat po kami sa buhay ni Tatang na nasa piling nyo. Dalangin po namin ang kapayapaan sa buong pamilya, kaibigan, kamag-anak, kakilala, at lahat na nagmamahal sa kanila. Sa nalalabing araw, ngayon, bukas, sa Martes, Miyerkules, at sa huling hantungan niya sa
darating na Huwebes, mapayapa, masaya ang bawat siya dahil alam namin nasa piling nyo na siya. Thank you sa buhay na pinahiram nyo po sa Kanya na nagamit niya para pagningkurang kayo. At ipagpapatuloy po namin ito. Salamat. Pagpalain din nyo po yung buhay po ng bawat isa na narito, mga magulang, kabataan, maging mga nasa ibang bansa, OFW, sa ibang probinsya. Bless nyo po sila. Thank you. Magtatagumpay sila ngayong 2024. Lord, lalakas sila, tatatag sila, titibay sila dahil anointed sila. Sila'y makaka-impluensya sa kanilang pamilya, katrabaho, kamag-aaral, kasama sa OFW, O Diyos. Bless niyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Mga saka, poultry na manok, poultry na itik, mga nagtatrabaho sa gobyerno, private sector, mga negosyante, mga OFW, i-bless nyo. Ngayon 2024, Lord, may mapupromote, may pupunta sa iba't ibang bansa, magkakatrabaho, nag-a-apply sa trabaho. Maraming gagraduate ngayon 2024 na kabataan. Ang mga kabataan magiging blessing sa kanilang mga magulang, O Diyos. At higit sa lahat, yung pagsama ng Banal na Espiritu ay laging nasa buhay po ng bawat isa. Ano man kanilang gagawin, magtatagumpay. Kagaya po ni Joshua, saan man siya magpunta, dahil sinunod niya ang inyong salita. Pinagbubulay-bulayin niya ito araw at gabi. At tulad ng iyong pangako, magiging masagana kami at matagumpay. Thank you. At kung ngayon lang po kayo nakadalo sa ganitong gawain, nasa ibang bansa man kayo, ibang probinsya, nasa tahan narito, sumunod po kayo sa aking panalangin. Ngayon po yung panahon na nasumpungan mo ang Panginoon Jesus. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Inialay mo ngayong buhay sa akin. Inaamin ko, ako'y nagkamali. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Lord, yung po tumanggap sa inyo ngayong umaga, sila po'y naging anak mo. Sila'y magtatagumpay. Ma-impluensyahan nila ang kanilang pamilya, kaibigan at kamag-anak. Magiging halimbawa sila sa mga tao. Lord, thank you. Bless niyo po sila. At pagpalaan niyo po lahat ng church sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Lahat ng pastor, workers, members. Gamitin niyo ang church to win soul and make disciple mula sa aming presidente hanggang sa mga barangay official. Sa 118 milyong Pilipino, sa 8 bilyong tao sa buong mundo, kung paano niyo kami niligtas, gayon din niyo po gamitin nyo kami. Ang Pilipinas ay gamitin yung missionary sending nation. O Diyos, maging mga OFW, bless nyo sila. Thank you po sa umagang ito. We are blessed. At ang taong 2024, masaya kami, excited kami. Kasi maraming gagawin po kayo. The great harvest ang 2024. Dahil lumalakad kami sa patnubay po ng Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So,